Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 26, talata 14 hanggang 25. Ngayon ay Miyerkules Santo at ating ginugunita ang nalalapit na pagdurusa, pagkakapako, pagkamatay at pagkakalibing, ngunit higit sa lahat, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa araw na ito, tayo ay inihahanda sa mahalagang araw at panahong ito. At ang ebanghelyo natin ay patungkol kay Judas na nakipagsabwatan na sa mga punong pari at sapagkat naipagbili niya na si Jesucristo sa halagang 30 pirasong pilak, kaya siya ay naghahanap na ng pagkakataon upang maipagkanulo at maipadakip si Jesus. Kaya nga sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, si Jesus at ang kanyang mga alagad, ang 12 ay dumulog sa huling hapunan. At sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Sa 12 alagad ay may isang taksil. At lahat ay nanlumo. Kaya't isa-isa silang nagtanong, "Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?" At si Judas, bagamat kumikilos na siya at naghahanap na ng paraan kung paano ipauhuli at ipapadakip si Jesucristo, sapagkat napagkanulo niya na ang Panginoon at tinanggap niya na ang 30 pirasong pilak, ay nagtanong din na para bang isang taong inosente, isang taong walang kaalam-alam. Sinabi niya kay Jesus, "Guro, ako po ba?" At ang ating Panginoon, na alam lahat ang katotohanan, ay sumagot, "Ikaw na ang nagsabi." Miyerkules Santo. Ang ebanghelyong ito ay sinisiyasat ang laman ng ating buhay. Sa mga panahong nagdaan, tayo ay tinatanong ng Panginoon kung atin bang ipinaglaban ang pag-ibig natin sa Kanya at hindi tayo nagtaksil. Si Judas ay taksil sapagkat hindi niya matanggap na ang isang makapangyarihang Diyos, ang Mesiyas, ay nagmamahal sa kaaway, nagpapatawad sa mga nagkasala sa Kanya, ibinibigay ang kabilang pisngi kapag sinampal sa kabila. Ang gusto ni Judas ay isang Kristong mandirigma na wawasakin ang kanyang kaaway. Ngunit para bang nawawalan ng loob si Judas sa pagsunod kay Jesucristo, sapagkat tila ba hindi ito ang patutunguhan ng Panginoon. Dahil si Jesus ay paulit-ulit na nagsasabi na siya ay papahirapan, iinsultuhin, ipapako sa krus at mamamatay. At ayaw sumunod ni Judas sa isang pinunong mahina. Kaya nga, ang tanging paraan para kay Judas ay ipagkanulo ang pinunong ito. Ngunit hindi alam ni Judas, ang ipinagkakanulo niya ay ang Diyos. Kaya nga, nung tinanong ni Judas si Jesus, "Ako po ba?" Ang tanong na ito ay isang maskara, isang pagkukunwari. Alam ni Judas ang katotohanan ng kanyang ginawa. Alam ni Judas ang laman ng kanyang loob, ang kanyang intensyon, ang kanyang layunin. Kaya nga ang sagot ni Jesucristo ay naglantad ng katotohanan ng nilalaman ng kalooban ni Judas Iscariote. Ikaw na ang nagsabi. Miyerkules Santo, sa araw na ito,
ating pagnilayan ang mga pagkakataong ipinagkanulo natin ang Panginoon, ipinagpalit sa yaman ng mundo, katulad ng 30 pirasong pilak. At nakakalungkot mang isipin, ngunit ito ang katotohanan. Maraming tao, kung papipiliin si Jesus ba o ang ligayang iniaalay ng sanlibutan, maraming tao ang pipili sa makalupang kasiyahan. Magtataksil sa iniaalay na pag-ibig ng Panginoon. At sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na wag nang magkunwari. Wag nang sabihin ang mga salitang inusal ni Judas, "Ako po ba? Ako po ba ang nagkanulo? Ako po ba ang nagkaila? Ako po ba ang nagtaksil?" Sapagkat alam ni Jesus ang katotohanan ng ating buhay. Siguro, ang maaari nating sabihin ay hindi na tanong, kung hindi pagtanggap at pag-amin. Ako po, Panginoon. Ako po ay naging mahina. Ako po ay nakalimot. Ako po ay nagtaksil. Mas pinili ko ang pag-ibig ng sanlibutan, ang kaligayahan na dulot ng lupang kasiyahan, kaysa sundin ang iyong kalooban. Ang hinihintay ng Diyos sa araw na ito ay isang taong may mababang kalooban, isang pusong nagsisisi, isang pusong lumuluha, isang pusong hindi na nagkukunwari, ngunit isang pusong umaasa na siya ay patatawarin at tatanggapin pa rin ni Jesucristo. Walang kondisyon ang pag-ibig sa atin. Sa araw na ito, pagnilayan natin ang nag-uumapaw at napakalalim na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nais niyang iligtas tayong lahat. Totoo na isang bahagi ng ating buhay, may mga panahon ng ating kasaysayan na tayo ay nagtaksil. Pinagkaila at itinatwa natin ang Diyos. Ngunit ang pintuan ng pagbabalik loob ay palaging bukas. At ang Diyos sa tuwina ay naghihintay. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo ay nais ibalik ng ating Amang nasa langit sa kanyang pag-ibig at alay na pagliligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.